Mga kasama, noong nakaraang episode, binuwag natin ang konsepto ng indoctrination. Ngayon, papasukin natin ang pinakamalalim na selda ng virtual na bilangguang ito. Tatanong ko sa inyo, napapansin niyo ba na kapag may trahedya, baha, o sakuna, ang unang naririnig natin sa marami ay pagsubok lang ito ng langit. May mas magandang buhay sa kabilang mundo. No? Bakit tuwing nakakaranas ng matinding hirap o kawalan ng katarungan ng Pilipino, ang default na solusyon ay magtitiis at magabang na lamang ng gantimpala mula sa langit? Yan ang tinatawag kong virtual na bilangguan na sagrado. Tinuring nating sagrado sa ating isip. Sa episode na ito ng ating programa, gamit ang ating Phase 8 logic o mataas na antas ng pag-iisip, ihimayin natin kung paano ninakaw ng tao ang sarili niyang kakayahan na ayusin ang kasalukuyan. Dahil ang buong atensyon niya ay nakatali sa isang ilusyon sa langit. Suriin natin ang arkitektura ng bilangguang ito gamit ang malamig na lohika. Paano mo mapapanatili ang isang taon na sunod-sunuran sa gitna ng kahirapan nang hindi siya nagre-rebelde o naghahanap ng rasyonal na solusyon? Ang sagot, i-devalue o ibaba mo ang halaga ng mundong kinatatayuan niya. Itinuro sa atin ng mga lumang dugma ng planetang Earth. Ang mundong ito ay isang mundong makasalanan, isang valley of tears o lambak ng luha, isang pansamantalang daanan kung saan kailangan mong magdusa para maging karapat-dapat ka sa paraiso. Pansinin niyo ang operational damage ng kaisipang ito. Kapag naniwala ang isang tao na ang mundong ito ay dumi at pansamantala lang, kusa niyang bibitawan ng kanyang responsibilidad na ayusin ito. Bakit mo pa pagbubuktuhin ang batas? Bakit mo pa aayusin ang infrastruktura? Bakit ka pa mag-iisip ng teknolohiya at pangmatagalang kalkulasyon para sa kalikasan kung ang tunay mo namang permanenteng tahanan ay nasa langit? Ito ay isang malaking psikolohikal na escape mechanism na nagpapanatili sa atin sa ibaba. Bilang isang dating opisyal ng batas, alam ko na ang kahalagahan ng situational awareness at risk management or risk assessment. Kapag may krimen o operational crisis, hindi kami pwedeng umupo lang o umasa sa hiwaga. Kailangan ng kalkulasyon, deployment at estratehiya. Ngunit sa loob ng bilangguang ito ng ating kaisipan at damdamin, ang kalkulasyon ay pinalitan ng hiwaga. Kapag ang isang komunidad ay binaha dahil walang maayos na drainage system o urban planning, hindi yan parusa o pagsubok ng langit sa tunay na realidad ng ating pag-iisip. Yan ay operational failure na engineering at pamamahala. Kapag ang isang pamilya ay nagutom dahil walang trabaho o walang sapat na kasanayan sa teknolohiya, hindi yan tadhana. Yan ay structural failure ng kasalukuyan o structural failure ng kalkulasyon sa buhay. Habang itinuturing natin sagrado ang mga abstract na konsepto sa ulap o sa langit, binabaliwalaan natin ang pinakasagradong bagay na hawak natin ngayon. Ang ating realidad
at ang kasalukuyang oras. Mga kasama, ang pagiging advanced Pinoy na may modernong kaisipan ay nangangahulugan na tinatapos mo na ang pagiging biktima ng ilusyong ito. Ang paglaya sa virtual na bilangguang ito ay hindi nangangahulugang nawawalan ka na ng moralidad. Ang ibig sabihin nito, ibinabalik mo ang iyong lakas, talino at pundo para sa pagpapabuti ng mundo ito. Isipin mo kung ang bilyon-bilyong pisong binibigay na ng ating mga kababayan sa malalaking korporasyon ng relihiyon ay ginagamit sa pananaliksik sa siyensya, pagpapatayo ng mga makabagong paaralan o pag-imbento ng mga teknolohiyang pang-enerhiya, mas mabilis nating may tatayo ang paraiso dito mismo sa lupa. Nakakalungkot isipin na sa kabila ng naglalakihang mga establishmento o religious infrastructures, ang mga manggagawa o magsasaka o mangingisda, lalong-lalo na ang magtatanim ng palay, ay nakikipagpatintero sa ulan sa pagbibilad ng palay, sa kalsada, sa mga sasakyan. Habang ang mga mangingisda at magtatanim ng gulay ay wala man lang mga estratehikong imbakan o storage facilities. Huwag nating ipagpalit ang totoong katarungan at pag-unlad ng daigdig para sa isang pangakong walang kasiguruhan na idinisenyo lamang para kontrolin ang iyong emosyon. Sa ating pong programa, kasama ang ating AI, Synthetic Cognitive Partner sa pagbuo ng ating rational at advanced na lahing Pilipino, basagin natin ang pader ng bilangguang ito. Kung handa ka nang tumapak sa realidad at gamit ang ating mataas na antas ng pag-iisip, Phase 8 mindset, mangyaring ibahagi mo ito ng ating mensahe bilang bahagi ng ating dakilang hangarin sa pagpapalaganap ng bagong kaisipan at pagpapalaya sa mga Pilipino, hindi lamang sa mga Pilipino, kundi para sa sangkatauhan. Sa susunod na episode, ibababa natin ang Phase 3, ang Deklarasyon ng Kalayaan, kung saan papakita natin na ang pagtatanong at paggamit ng lohika ay walang kaakibat na sumpa, kundi ang simula ng tunay mong kapangyarihan bilang tao. Manatiling advance ang kaisipan, mga kasama. Mag-isip gamit ang kalkulasyon, hindi sa hiwaga. Once again, abangan niyo po ang kasunod na ating pagtalakay. The Power of the Brain be with you